posibleng wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. Kung sakali, ito na ang panlimang sunod-sunod na linggong may pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Na-recover na ang mga labi ng dalawang namatay sa pagbagsak ng eroplano sa baybayin ng Santiago, Ilocos Sur. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, galing Vigan Airport ang Cessna trainer plane nang bumagsak ito malapit sa isang resort. Patay ang pilotong si John Caizan Estabilio at kasama niyang si Paula Bianca Robles. Ayon sa ilang saksi, sumabit ang eroplano sa kable ng isang zipline. Itinanggi ng ina ng grade 6 pupil na namatay sa saksak sa Davao City na bully ang kanyang anak. Ayon kasi sa dalawang suspect na parehong menor de edad, napuno na sila sa pangbubuli raw sa kanila ng biktima at ng mga kabarkada nito. Huwebes ng tanghali nang abangan daw ng dalawang suspect si John Mark Olareta sa labas ng kanilang paaralan. Isinugod sa ospital si Olareta na sinaksak sa ulo doon sa binawian ng buhay. Nasa kustodiya ngayon ng Sasa Police ang mga suspect at nakatakdang dalhin sa DSWD. Posible raw tumaas ang presyo ng mga bulaklak kasunod ng pananalasa ng bagyong Lawin. Napinsala ang mga greenhouse ng bulaklak sa Atok, Benguet sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa isang caretaker ng flower farm, nabawasan ang mga i-deliver na bulaklak para sa undas. Ang mga magsasaka naman, wala na rin daw na isalbang mga carrots at patatas. Sa buong Benguet, nasa kalahating bilyong piso ang nasirang infrastruktura. May mga kalsada pa rin hindi madaanan gaya ng Benguet-Vizcaya Road dahil sa mga pagguho ng lupa. Nasa 70% ng probinsya ang wala pa ring kuryente. Susunod! Viral na to! Mga driver ng nagkasagyang tricycle at tricycle nagsuntukan. Pulis na nagasan ng